Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong latest na weather update, pero bago ho yan, huwag nyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel, and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Unahin na natin mga kaibigan, ito pong dalawang mahinang bagyo na minomonitor po natin. No? Take note, nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa ay mahina po, no? Or mababa yung tsansa na ito po ay pumasok sa loob po ng ating bansa. So wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero patuloy natin minomonitor yan dahil posibleng magbago yung direksyon dahil na rin po sa climate change. Kahapon po meron tayong minomonitor na active low pressure area na nasa loob po ng ating bansa, no? Which is may layo pong 100 kilometers west of northwest of Coron, Palawan. And as of now ay posible o malaki yung tsansa nito na malusaw na rin agad, no? Within the next 12 hours, maliit din yung tsansa na maging bagyo. So mga kaibigan, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng maulap na kalangitan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa ating forecast weather condition, sa area po ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas ay maulap din or maulap pa rin na kalangitan ang ating mararanasan po dyan. Asahan din po ang mga isolated light rains or mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Asahan din ang pagkulog at pagkidlat. Dahil po yan dito sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Samantalang ganun din po, no, masungit din na panahon ng posibleng maranasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. At dahil po yan dito pa rin sa ITCC or Intertropical Convergence Zone, kasama na rin po yan itong easterlies, no? Kaya mag-ingat pa rin tayo. Kung umaraw man po, ito ay posibleng saglitan lamang, pero mas malamang, no, ay yung masungit po na panahon. Sa area ng Mindanao mga kaibigan at ilang bahagi ng ating bansa, no, patuloy pa rin makakaranas ng masungit or maulap na kalangitan ngayong araw po ng Lunes. Dahil pa rin yan dito nga po sa ITCC, kasama rin po etong ilang mga localized thunderstorm natin. So pinag-iingat pa rin po yung mababang lugar dyan sa posibleng banta po ng landslide at yun din po mga mabababang lugar sa banta naman po ng pagbabaha. So mga kaibigan, balikan natin yung ating binabantayan din na low pressure area na nasa labas nga po ng Philippine Area of Responsibility. As of now, napakamaliit po yung chance na ito ay pumasok sa ating bansa, pero kapag ito po ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin, ito po yung bagyong kasunod ni Julia, no? Which is tatawagin po natin bagyong Christine sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Pero chinek po natin yung direksyon ng mahinang bagyo po na ito. Ito ay papalayo ng ating bansa, no? At yung direksyon niya hindi papasok, pero nasa 45 kilometers per hour pa lamang yung lakas ng kanyang hangin, which is ito pa lamang po ay tropical depression or mahinang bagyo at wala itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero tulad ng ating sinasabi, maging handa at maging alerto pa rin po tayo dahil ngayong buwan po ng Oktubre ay na rin po sa pagtatala ng Japan Meteorological Agency at ng Pag-asa, posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok bago po matapos ang buwan ng Oktubre. So mas maganda na nakabantay at nakamonitor po tayo dahil nga po kapag ganitong bare months, no, ay kasama na rin dyan yung pagpasok ng northeast monsoon or hanging amihan, malamig na hangin po mga kaibigan. Yan po yung mas mahirap, yung may northeast monsoon tayo or hanging amihan, pag sinamahan niya ng bagyo, minsan dyan po nagkakaroon ng hailstorm, no, o yung pag-ulan po ng mga yelo. Alam naman natin medyo masakit yun sa katawan pag tumama, so sana wag naman po ganun ang mangyari mga kaibigan. Kapag merong northeast monsoon, asahan pa rin natin posible ding mabilisan din ang pagbuo ng mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan sa labas at sa loob ng ating bansa. So yun lamang pong update sa lagay po ng ating panahon. Manatili po tayong nakalike at nakasubscribe sa ating channel, and then pahit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod po natin na weather update. Maraming salamat po.